Welcome sa C-Anime Halin at ating talakayin ng episode 1126. Pagkatapos ma-rescue ng Revolutionary Army si Kuma, pinilit niyang lumakad pero hindi pa kaya ng kanyang katawan kaya natumba siya. Pero pinilit pa rin niyang tumayo at kumawala sa machine at tumakbo siya at ginagmit ang kanyang kapangyarihan para mag-teleport. Si Kuma ay papunta sa Red Port at wala pa ring lakas ang kanyang katawan kaya tumambling siya. Si Kuma ay wala pa rin sa kanyang isip kaya nagtakbuhan ang mga tao, at gumapang siya sa bato. At nakaakyat na nga si Kuma sa Mary Geoise, pinagpaputok si Kuma ng mga kanyan, kahit wala na siyang lakas ay pinilit niya paring lumakad. Pero sa lakas ng kanyan ay natamba ito at ginapos siya ng mga kadena. Gumamit si Puma ng Ursa Shock sa lakas neto natapon lahat ng mga sundalo. Nagkaharap si Puma at isang admiral, at sinabihang trespassing dia sa lugar na ito at ano ang mga kaganapan na ito. Siya pala si Fleet Admiral Sakazuki. Nagalit ang mga tao dahil nagkulang ang supply sa pagkain sa Mary Geoise at patayin na si Kuma dahil ito ay nagiging slave na. At inatake ni Fleet Admiral Sakazuki si Kuma gamit ang kanyang Hellhound. At pinag-uulanan ito ng santo ni Admiral Sakazuki ngunit nakawala pa rin si Kuma. Nagbalik ang nakaraan ni Admiral Sakazuki sa New World Burning Island. At may isang babae ang ginapos at pilit kumawala at sinabihan ito ni Admiral Sakazuki na wala ka nang magagawa kay Kuma dahil wala na ito sa pag-iisip at nag-volunteer ito para maging weapon. Pero hindi naniwala ang babae na nag-volunteer si Kuma para gamitin bilang isang pandirigma at nagbalik sa present day sa Egghead Island. Pinapaulanan pa rin ito ng Navy at pacifista ng bala ang mga Sea Beast at napatumba nila lahat. Pumasok ang mga Marine sa Fabirio Phase para masakop ang island. Naglaban sila Luffy at Kizaru. Nalaman ni Kizaru bakit natalo ni Luffy si Kaido dahil napakalakas na pala ni Luffy at tinanong niya si Luffy bakit niya pinoprotektaan si Vegapunk. At binalikan naman ito ni Luffy na bakit nila papatayin ang isang matandang mansanas. At gusto ni Kizaru na wag na lang daw makialam si Luffy kaya binigyan niya ito ng matinding sipa at tumagos ito sa katawan ng robot at akala ni Lilith ay mamamatay na siya at sinabihan niya si Franky. At Bonnie na tumakbo dahil sa subugma pala si Vega Force isa. Natulala at umiyak si Lilith dahil nasira ang kanyang robot at nagkaharap sila Kizaru at Franky at Bonnie at inatake ni Bonnie si Kizaru gamit ang Edge Skewer ngunit inilagan lamang ito ni Kizaru at sinipa sa ulo si Bonnie. Nagalit si Franky at umatake na din ito ngunit nawala si Kizaru na parang bula. Tinawagan ni Franky si Usopp at nagkamustaan sila sa mga nangyari. Sa kabilang banda ay natapos na ni Vegapunk ang deactivation code para sa defense system at nasira nila ito. Sinabihan ni Sanji si Vegapunk kung makakalabas na ba sila sa island. At sinabihan sila ni Vegapunk na dalhin nila ang luggage papunta sa barko at kinuha ito ni Sanji at Jinbei. At tinanong ni Vegapunk kung madadala ba nila si Vega Force isa sa ship pero ang sinabi lamang ni Franky ay tumakbo na sila. Biglang dumating si Kizaru sa harap ni Vegapunk at sinabihan niya si Vegapunk na pinasabog na niya ang Giant Dream Robot. Sa gitna ng kanilang palitan ng storya ay biglang may sumabog at lumindol gumising pala si Luffy at naging Joy Boy. Natulala ang lahat at biglang may malaki G kamay sa likod ni Kizaru at nahuli ni Luffy si Kizaru. Nagpasalamat si Luffy ni Kizaru dahil muntik na siyang mamatay at napalabas niya ulit si Joy Boy at parang may gigising na malaking robot ating saksihan sa susunod na ep. At dyan nagtatapos ang ating anime kwento sa araw na ito. Mga ka-C-Anime, kita-kits tayo sa susunod na video. Huwag kalimutan uminom ng tubig at huwag kalimutang i-like ang video na to. Ay subscribe ang channel. At i-hit ang notification bell para ikaw ang unang makapanood sa susunod nating anime recap. Salamat!